Magandang gabi po, Sir Spicy. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Hilda. Nakatira dito sa probinsya ng Leyte. 23 anyos po ako nang makilala ko si Erwin at naging nobyo ko rin po kalaunan. Dahil sa kabutihan at sa sobrang respeto po sa akin ni Erwin, Sir Spicy, kung kaya di naglaon ay naging kampante po ako at lubos na nagtiwala kay Erwin. At kalaunan po ay lumabas ang aking pagkaluka-luka dahil hindi ko rin po maitatanggi at inaamin ko naman po sa inyong lahat sa pamamagitan po ng programang ito na ako po ay sadyang may pagkaluka-luka din talaga. Sa una, akala ko sobrang marespeto sa akin si Erwin. Subalit hindi po pala dahil kalaunan po binigla at ginulat po niya ako. Dahil manyakol po pala siya, Sir Spicy. Kung kaya't ang pagkaluka-luka ko ay tinapatan ni Erwin ng pagkamanyakol niya. Dahil isang gabi, dinala niya ako sa gitna ng palayan. May kubo sila doon. Umayag naman ako kasi sabi po niya sa akin magdi-date lang kami doon. Bago pa man po kami makarating sa kubo sa gitna ng palayan, kita ko po nga may baon po siyang saging na saba na nakalagay sa sako at kaldero na maliit. Matapos po niyang maglaga ng saging na saba, kumain po kami at nagsubuan. Sinawsaw pa nga namin pareho ang saba sa bagoong. Tapos nun nagulat na lang ako sa sumunod na nangyari. Dahil bigla po akong hinalikan ni Erwin. Nagulat po ako pero huli na bago mag-react kasi nakalapat na po ang labi niya sa labi ko. Inaamin ko pong nasarapan din ako syempre kasi lasang bagoong po ang bunganga niya Pero ewan ko ba, basta nagustuhan ko rin po yun. Maya-maya pa napaiktad na lang ako nang maramdaman ko na gumuguhit ang palad niya sa hita ko. Kung kaya't naitulak ko po siya dahil sa nagulat po ako sa ginawa niya. Gusto ko sanang lumabas ng pinto sa maliit na kubong iyon, kaso hindi ako makalabas dahil doon siya nakaharang. Na-corner niya po ako at hindi na ako nakaligtas pa sa isang turo na sunggarong na noong oras na iyon ay namumula na talaga ang mukha niya at humahango sa sobrang gigil sa akin. Tumanggi po ako sa una, subalit noong nag-init din po ako, nag-iba po ang aking pakiramdam. Bigla pong nangapal ang pakiramdam ko at parang pinipitik-pitik ang pigtot ko. Hanggang sa lumabas din po ang aking pagkamanyak. Kung kaya't nagkainitan po kami ni Erwin at kapwa naglabas kami ng agwadi pataranta. Inaamin ko po sa inyong hindi na si Erwin ang unang lalaking nakagalaw sa akin dahil may past relationship na rin po ako. Kung kaya't masasabi ding may experience na rin po ako at may laban sa kanya pagdating sa ganong sitwasyon. Ganun pa man, tinanggap pa rin naman po niya ako sa likod ng aking madilim na karahasan. Sa kubo po ng palayan nagsimula ang pag-aararo sa akin ni Erwin at nasundan pa ng mga sumunod na araw. Dahil sa ako na po ang nagyaya sa kanya na araruhin niya ako, dumating na din po na tumabingi ang kubo sa palayan dahil sa mahina po ang pundasyon nito. At dahil din siguro sa ginawa naming aktibidad sa loob ng kubo kung kaya't tumabingi na po ito
Hanggang sa napagpasya na namin ni Erwin na hindi na bumalik at lisanin na ang kubo dahil sa nagagalit na po ang tatay niya dahil sa kung bakit daw tumabingi ang kubo niya sa palayan. Dumating din po na kung saan-saan na lang kami nakakarating ni Erwin. Minsan sa damuhan. Minsan naman pinasok po namin ang kubo sa gitna ng palayan na pagmamay-ari ni Uncle Ramon. Isang kakilala ng tatay ni Erwin, kaso hindi din kami nagtagal sa kubong iyon dahil marupok na rin ang bubong na gawa sa pawid. Tumutulo pag umuulan hanggang sa tuluyan na rin po iyong nawasak gawa ng dinaanan po ng buhawi. Inaamin ko pong malas kami dalawa ni Erwin dahil lahat ng kubong ginamit namin ay nasisira. Isang gabi noon na siguro alas 10 na. Pauwi na kasi kami ni Erwin galing sa kasal ng isang kaibigan namin. Dadaan pa po kasi kami ng sementeryo bago tuluyan kaming makauwi. Bali, kapwa isang barangay lang po kasi kami nakatira ni Erwin. Medyo nalasing din kaming dalawa ng kasintahan kung si Erwin doon sa kasalan. Marami din kasi kaming nainom doon. May gin, tanduay at mayroon pang ang tuba. Tapos nagbanlaw pa ng Red Horse. Kaya nga't dahil mainit sa katawan ang alak, hindi namin napigilan ni Erwin na magpasabog ng aming agwa di pataranta. Kapwa kami nag-init ng nubyo kong si Erwin dahil sa kalsada palang pauwi ay naglalampungan na kami. Na kung ilalarawan ang aming sitwasyon noong gabing iyon para akong asong nagpapakasta na gustong makasta ng turo sa isang poste. Ganun na ganun. Yung pakiramdam ko kasi noon mainit na rin talaga ang katawan ko. Pagdaan namin ni Erwin sa isang party ng sementeryo, bigla niya akong hinawakan sa kamay at hinila papunta sa isang nityo ng sementeryo. Siyempre, nagulat ako sa una. Sinabi ko sa kanyang bakit dito. Sinabi naman niya sa akin nga, pumapayag nga daw ako kahit sa damuhan, doon pa nga daw kaya. At dahil sa sanay na rin kaming dumaan sa sementeryong iyon, Sir Spicy, kung kaya't baliwala na rin sa amin iyon. At hakang-haka lang iyon sa amin. Pumayag naman ako dahil inaamin ko ring sabik na rin ako at nag-init ng aking tambutso. At gustong-gusto ko nang masungkit ng pana ni Erwin at mabaunan ang bibingka ko ng kanyang sima. Subalit maya-maya pa'y nagtaka kapwa kami ni Erwin sa aming narinig sa gitna ng aming pagpapaligaya. May narinig kasi kaming ingay. Malakas iyon. At ang ingay ay nagmula sa hindi kalayuan sa amin. Nahintuan kapwa kami. Makaraan pa ang ilang sandali, nasundan pa ang ingay na iyon. Kung kaya't napatayo kami ni Erwin at kanya-kanya naming inayos ang aming mga sarili. Dahil sa iba talaga ang pinagmula ng ingay. Isang uri ng ingay na parang winawasak ang isang nityo ng sementeryo at dinig naming pinupukpok ito gamit ang maso. Hinawakan ako ni Erwin sa aking kamay. Maya-maya pa ay may naaninagan kami ni Erwin di kalayuan sa aming kinaruroonan. Mayroon kaming nakita ang isang lalaki. Isang lalaki na walang damit pang itaas. Akala namin isang manggagawa sa sementeryo. Naisip pa nga namin noong una baka nag-overtime sa kanyang trabaho sa pagkukumpuni ng mga buto at sinisilid sa sako. Yun kasi minsang napapansin namin at nakikita sa tuwing napapadaan kami sa sementeryo. Pero iba ang natuklasan namin ni Erwin
noong gabing iyon dahil nakita naming hindi buto ang kinuha ng lalaki at bukod doon parang bagong libing lang ang laman ng nityo dahil sa parang basa pa ang lapida nito. Hindi naman nakakatakot ang itsura ng isang lalaki dahil sa nasaan yung tao naman ito. Kapansin-pansin lang na medyo may pagkamadungis ito at may mahabang buhok, matangkad at may maskuladong pangangatawan. Katakot-takot lang talaga kasi ang ginagawa nito at talagang nakakatindig ng balahibo. Talagang halos mapasigaw ako dahil matapos nitong wasakin ang lapida, kitang-kita namin kung gaano niya hilahin at buksan ang kabaong. Halos wasakin pa nga niya ang kabaong dahil matagal niya itong nabuksan. Matapos niyang buksan ang kabaong, kita naming dahan-dahan niyang pinasok ang dalawang kamay sa loob ng kabaong na ito at binuhat ang patay sa loob. Talagang nanindig ang balahibo ko nang makita ko iyon. Nanginginig talaga ang kamay at buong katawan ko sa sobrang takot na aking naramdaman. Binuhat ng isang lalaki ang isang patay. Kanya itong pinasan at nanakbo na palayo sa lugar. Kita namin kung gaano kabilis tumakbo ang lalaki na hindi inda ang bigat ng bangkay. Bahagya pa naming sinundan ng aming mata ni Erwin kung saan niya ito dadalhin. Subalit maya-maya pa'y bigla na lamang ito naglaho sa aming paningin. Makalipas lamang ang isang araw, naging bantog ang pagkawala ng bangkay sa loob ng lityo at kumalat talaga sa aming barangay. Wika ng mga matatanda sa amin, balbal na aswang daw ang kumuha noon at hindi lang daw iyon ang unang pagkakataong nangyari. Kung kaya't karamihan sa mayayaman sa aming baryo ay talaga namang inaayos at binabakuran nila ng simento ang lityo ng kanilang mga mahal sa buhay na yumao upang hindi ito magambala at pasukin ng mga balbal na aswang. Sa ngayon po, Sir Spicy, ay masaya na po kaming nagsasama ng asawa kong si Erwin at mayroon na rin po kaming 3 supling. Hanggang dito na lang po ang kwento at maraming salamat sa inyong lahat.